Bakit, sir? I'm very happy as senator, like I said. So, but pa ako Okay, aakyat sa yan. higher office. And then, I don't want to commit the same mistakes that others committed. My elected officials, first termer pa lang sila. And then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they fail. Mas kinawabot pa hanggang langit, talagang hindi. Marami naman dyan eh. Yung pong plaza ng Naga City, punong-puno na mga, nasira na yung ganda ng plaza. Tapos yung kalsada, main road, ubod ng dami, mga vendor, madumi, ang Naga, makalat, ang Naga, basura dito, basura doon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ipinapaabot ko ang aking taus-pusong pagbati sa lahat ng mga ina at sa lahat ng mga tumatayong ina. Digong nangihimasok ka lang sa Davao Diba? Huwag mo kaming paandaran na marami kang nalalaman. Kay Tatay Digong. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo, si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At kung gusto mo sumali sa ating talakayan, andyan lang po yung join button at pindutin mo lang yan. Unang-una ka makakapanood ng ating mga upload. At syempre, sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. At kung hindi ka pa na-shoutout, damihan nyo po ang pag-comment at lagay nyo kung saan kayo, nasaan kayong lugar. At talakayin natin, talagang ito si Trilling, walang katigil-tigil. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang pakay nito. Simula't simula, mula umpisa hanggang dulo, hanggang ngayon, puno ang galit. Masakit sa dibdib yan, mama. Oo. Yung mga pinagagawa mo, wala kang katigil-tigil sa mga Duterte. Kilala niyo ba si Aw? At labanan ng pondong politika. Media. Nako, 300 million extortion rate umano ni Mabanta. Pinag-uusapan. Ang tatakaw nila sa pera, no? Hindi, ito baka maya-maya. Ito ay palabas lang. At sinabing nag-extort para naman ipukol sa mga Duterte na back to you na naman sila. Kasi naaalala nyo, yung paninira na ginawa ni, sino ba to? Si Claring? Na nagtanong ang isang reporter, sabi kung kilala raw o kaibigan daw nito ni Franco, itong si Bongit. Nakaisip na naman ng isang idea itong si Claring, nasiraan ng mga Duterte. Nagbigay pa ng litrato. Ayan, back to you. Ano naman sa susunod na eksena nyo? Bago natin talakayin yan, ito pa. Sara at Lenny magtatapat. Naku, meron pa silang mga pasakalye. Sara at Paul 2. Pantay na raw sa Pulse Asia Survey. Wala na kayong magawa, no? Kasi naghahanap sila na ipantatapat kay BP Sara. Siguro, maayaw ito si Ate Lenny. Ngayon, nagpapamind conditioning na naman sila na malakas daw at pantay na si Tolpo dito kay BP Sara. Wow! Tigil-tigilan nyo na paandar nyo. Nakakatawa kayo. BP Sara at Tolpo, pantay na raw sa Pulse Asia Survey. Nakakatawa itong mga unggoy na ito. Tsaka hindi, sinabi niya rin ni Tulpo na hindi siya tatakbo Manong Rapi, baka naman, nako, ewan ko lang kung yung sinabi mo ay patutunayan mo, baka naman kaya last minute biglang ang tumakbo dahil sa sinasabi nito mga unggoy na ito na kapantay mo na sa survey si BP Sara. Senator Rapi Tulfo, walang balak tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Yan ang kanyang pahayag. At siyempre, abangan natin yung mensahe ni BP Sara sa araw ng mga ina. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Sa lahat po ng mga mabubuti at magagandang loob. Sa lahat po ng magulang. Sa lahat po ng mga nagluwal ng kanilang mga anak. Happy Mother's Day
saan man kayo lupalop ng mundo. Ako ho ay bumabati ng isang masaya at magandang happy Mother's Day. Dami mong sinabi, Kuya Goods. Eto na. Si Trilling. Naku, Trilling ka talaga. Wala ka talagang katigil-tigil. Ay, pasok natin. Ano itong labanan ng politika? Hindi kasi naglalabasan na ho ang napakaraming pera. Gaya ng kay Mabanta, kay Franco, nagtataka ho lang tayo dahil yung asset ni Balulong naka-freeze pero nakapaglabas sila ng 300 million. Sumagot naman ng NBI dyan. Yung pera daw yun is a mark money. So, given na mark money yun, walang problema kasi talagang legal naman yun. Ang nakakapagtaka lang, talagang nag-effort pa sila ng napakalaking halaga. Imagine, nagpagawa sila ng ganong amount o sabihin natin na dummy money o fake. Talagang nag-effort pa sila. So, imagine nyo kung magkano ang gagamitin, magkano pera din ang ilalabas para makapag-produce ng ganong mali-malitang dummy money o dummy parang mark money. Yun lang, nakakapagtaka lang. Pero eto nga, ano malalaman natin dito sa usapin ito? Opinyon ng taong bayan eh. Kung ang rate, halimbawa lang, ito ay di umano totoo, yung kay Franco Mabanta ay 300 million. Paano pa kaya yung mainstream media? Aray mo. Diba? O nga, no? Loaded yan tanong mong yan, loaded yung observation mong yan. Pero sa pakiwari ko, these days, totoo yan. Nakakalungkot, pero yun ang labanan. Ang labanan ay pondo in everything. Politika, media, basta may pondo ka, ahead ka, basta may pondo ka, taob ka. Ako nasasagot doon sa tanong mo. Kasi may alam tayo eh. Ito ang SMA na inalok eh. Totoo, ng malupit na malupit. Ano? Siyempre, ang pinuno ng SMA hindi ang babaluktot pagdating sa prinsipyo. Kaya ngayon, lahat na lang. Suspend, freeze. Kasi nga, hindi pumayag sa sobrang laking alok. Speaking of panunuhod o extortion, mismo pa lang SMNI, naaalok. Sino kaya ang umaalok dito? Ngayon, dahil magaling ang namumuno, magaling ang pastor, siyempre hindi babaluktot. Yan ang ngayon natin nalaman. Kaya pala mayroon silang sinasabi na nabibili na pala ang stream media. Mga vlogger nga eh. Yung mga bulagger nabibili nila. 'Di ba? Meron talagang matitindi magmura. Ibang klase. Nagtataka ako sa mga bulagger nila na hindi sila natatakot. Kasi pag ikaw umatake, pag binira mo ang personal na pagkatao ng iyong binabanatan, ibang usapin na yun eh. May magmumura, meron daw ganto ganire, may ganto gano. Diyos mio, Marimar. Pagdating ng araw, kayo mga bulagger kayo, abangan nyo lang. Ngayon, nagpapakasasa kayo kung ano-ano sinasabi nyo sa mga Duterte, lalong-lalo kay BP Sara. Meron daw nagsabi dyan eh. Ayoko nang banggitin dito. Kasuklam-suklam yung sinabi ng babaeng bulagger na yun. Baka napanood nyo yun. Pumunta raw si BP Sara doon sa dahig para hindi ko na itutuloy. Baka alam nyo yun. Kita mo utak ng bulagger na yun. Gagawa mo ng chismis si BP Sara. Okay lang kung mga politika. Binabanatan mo sa politika. Pero gagawan mo ng kwento na paktay ka diha. Noted yan. Kung mura-murahin mo si BP Sara, naku ka. Iba yun ho. Iba ho. Pag minura mo yung mga... Pero ano yun below the belt na yun Hindi na ng part ng politika yun Sa politika, pwede kang maging criticism. Pwede kang magkritiko. Pwede mo siyang ikritiko. Pero yung personal na buhay, gagawan nyo ng kwento. Tanong nyo kung anong pwede mangyari. arrest, Attorney Trixie. Kasi may isa na naman ding isang arrest na mukhang sumablay. Yung arrest ni Sir Jason na biglang hindi pala siya available. Ano yung, sabihin, ito ba yung pangkaraniwan na nagkakamali ang korte sa non-bailable? Imposible kasi ang right is to bail. May karapatan to bail.
may exception lang pagdating sa capital punishment. So, ibig sabihin, kung hindi capital punishment yung crime, presumed na may bail. So, Tama. kahit ano pang nakasulat dun sa warrant of arrest, bailable dapat yun kasi nasa batas. So, maiiral ang batas. So acceptable ba yung dahilan ng court na nagkamali daw sa system ng PNP? Yun ang dahilan nila eh. Nagkamali daw sa system kaya biglang lumabas na non-bailable yung ano. Ang tanong is, nagkaroon ba ng effect yung pagkakamali na yon? So, nung dinitain siya, with the understanding ba na hindi siya pwedeng magpa-process ng bail niya? So, kung naantala yung kanyang bail dahil dun sa pagkakamali na yon, may mananagot dapat. Meron kasi may court eh during the weekends eh. Di ba Oo, meron ng merong bail on court? duty. May on duty. So hindi siya Kasi inaresto si Manong J, holiday. Parang, kailan ba siya inaresto? Parang holiday yung pumatak eh. Sorry kung hindi ako nagkakamali. Holiday yon, Friday pa ata na taon o Thursday pa ata na taon. So meaning to say, parang wala ng government nun. So yun ang pagkakaintindi ko. Nung inaresto siya at nakataon na holiday tapos the following day, papasok ang Sabado-Linggo. Yun lang. Pero kung mali ako, di correct nyo lang po ako. Yun ang pagkakaalam natin. Pero doon sa typographical error, siguro naman, dapat, bago kayo magbigay ng isang legal dokumento, sana dino-double check nila. So, kasi parang, ang hirap eh. Malalagay ka sa alanganin, makukulong ka, nandun lang sa nakasulat na no bail. Ibig sabihin, parang natakot ka na. Oo, at the same time nakulong ka pa. Ayun, yun lang. So, mabalik tayo sa usapin. Dito sa pag-uusap na ito, maganda nga at nalaman natin na sinuhulan din pala itong SMNI. Tuloy pa natin o wag na? Tuloy pa natin. bail dahil nga he has to ask yung court na nag-issue ng warrant na bakit non-bail to? No bail tong in-issue nyo sa akin. So parang ang dating, gusto lang siyang patagalin doon at antayin niya magbukas yung court na nag-issue. Kasi may court naman na open na during the weekend, di ba? Papasok Holiday na yun dyan. eh. Papasok Yung na dyan. holiday. Yung bakit before a holiday siya inaresto. Yun ang malicious. So makikita mo na dyan, na doon magkakadiskitahan. Not so much doon sa error, pero inaresto siya at a time na hindi niya Thursday maki-question. night. Oo, hindi niya Yun, maki-question. holiday talaga. Okay, yun, na-correct ka. Kasi baka mamaya magtanong pero eto nga ang lumalabas doon. Sana pag gagawa sila ng mga legal na dokumento, sana meron ding sumusuri muna at doon naman sa umaresto, dapat pinag-aralan din muna nila. Sa bagay, sumusunod lang sila. So dito tayo sa usapin. Nako, may pantatapat na raw siya kay VP Sara. Pero bakit sinabi rito na hindi na tatakbo o hindi tatakbo sa pagkapangulo, baka ngayon lang yan. Baka last minute tumakbo kayo. Nagtatanong lang kami. Baka mamaya masaselan din kayo, kagaya ng iba dyan. Huwag kayong maselan. Kung kayo ay public servant, kailangan mahaba ang PC nyo. Pero pag inaatake kayo, kung personal na bagay, yan, magalit kayo. Pero kung sa trabaho nyo, as a public servant, di kayo pwede magalit. Huwag lang kayong mumurahin kasi ibang usapan na yun. Sigurado raw si Senator Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Kahit patabla sila ni VP Sara Duterte sa isang election survey kung dalawa lamang silang maglalaban. Si VP Sara naman umaasa raw na tuloy ang 2028 elections at walang mangyayaring dayaan. Habang si Senator Risa Hontiveros na medyo mababa sa surveys ngayon, sinabing hindi pa raw tapos ang laban. Kasi hindi mababa, masyado mangaw-ngaw. Diba? Kung kayo ay simple lang, kagaya ni VP Sara, tapos ang kwento, hindi na maraming dami nyo kasi mga hanas Kung kayo ay may mga pangarap, daanin nyo lang sa magandang laban, huwag kayo maninira. Kasi si VP Sara, tignan nyo, sinisiraan ba kayo ng mga Duterte? Walang ganon. Yung mga kampo nyo lang ang mahilig manira. Lalo na si Au-Au, mamaya sa dulo may banat na naman sa mga Duterte. Diba? Laban lang ng mga politika to. Pagalingan. Kung kaya nyo talunin sa 2028, labanan nyo ng parehas. Wag nyo lang gawa ng kwento. Kagaya ngayon, pinagagawa nyo ng kwento. Marami kayong ebidensya kuno.
Marami kayong mga kinuwang mga panlabang kay BP Sara. Eh, hindi naman maganda yun. Kaya nga kayo lumulugbok eh. Bumabaho ang pangalan nyo eh. Ay, ito ba? Kung malakas ba to? Sasabihin ba nito na hindi siya tatakbo? Siyempre tatakbo to kung malakas to. Eh, wala eh. Baka ginagawa lang sila ng mind conditioning na malakas sila sa survey. Nangyari na yan noon, yung mga panahon ni, nung midterm election. Malakas daw yung mga alyansang bagoong. Ano nangyari? Kung hindi pa nagawa ng kwento ng Comelec, aray ko, walang makakapasok. Puro bulok eh. Diba? Diba? Ang aking report. Final answer. What if mas makakapaglingkod kayo as president? Pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo. So, yun yun. Mas maraming sakit sa ulo. O, di ba? Yan ang diretsahang sagot ni Senator Raffy Tulfo sa aking mga tanong tungkol sa paglutang ng Presidential Preference Survey ng Pulse Asia, kung saan tabla sa 46% silang dalawa ni Vice President Sara Duterte. Yan ay kung one-on-one ang laban sa pagitan ni VP Sara at Senator Tulfo. Kung ihimayin ang mga numero, may kitang tabla rin ang dalawa sa Metro Manila, pero kapansin-pansing malaki ang hatak ni Tulfo sa Balance Luzon, habang mas malakas si VP Sara sa Visayas at Mindanao. Tatanungin ko na kayo, mga taga Luzon, Visayas, Mindanao. Ano ba nasa puso nyo? Para kasing itong Pulse Asia na ito, meron silang sariling survey. Meron silang sinusunod na sariling rules. Diba? Pero kung samahan mo sila magtanong, ano sasagot ng mga taong bayan? Duterte, Duterte, Duterte. Final. Eh ngayon, sinasabi nila malakas para siguro maengganyo nila. Eh si Ate Lenny, ganyan din ang unang sinabi. Hindi siya tatakbo, tama na siya sa Davao. Ngayon, meron mang humahatak. Meron pa silang 2 million signature campaign para mapatakbo si Lenny. Eh, wag niyo nang pilitin. Dahil kawawa ang babae, kawawa ang ate pagdating ng araw. Baka mamaya maging puppet na lang. Hindi kasi pwede mangyari. Papatakbuhin nila. Tapos sino magmamando? Parang nangyayari dito kay Pangulo. Presidente pero iba nagmamando. Aray mo, sabi ni Aling Ledesma. Mataas ang number niyo sa survey, that will not change your mind, sir? No. Bakit po? Bakit, sir? I'm very happy as senator, like I said. So, ba't pa ako Okay, aakyat kahit sa yan. higher office? And then, I don't want to commit the same mistakes that others committed. Mga elected officials, first termer pa lang sila. And then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they fail. Maski na umabot pa hanggang langit, talagang hindi. Marami naman dyan eh. Tablado sila kay Tulfo. Wala silang mahahatak na tapat kay BP Sara. Pero ito bilib na bilib sila sa survey na nakita nila itong mga ito. Pero papakitaan ko kayo ng tunay na survey. Kasi meron ditong balita. Hindi, may pasok lang natin. Tuwan-tuwa siguro sila na tumapat si Manong Tulfo dito kay BP Sara. Layo ho ng diferensya, Mama, Ale, Kuya. Alamin nga natin dito. Unahin po muna natin yung Pulse Asia survey. Ay, nakita ko yan. Teka nga ha. Grabe! Talaga. Grabing numero yan. Yung nakaupo dito araw-araw. Maswerte yung inuupuan ni Joby dyan, no? Dikit na dikit. No, yung isa, dikit din. Yes. Pero yung isa pa, hindi lang dikit, pantay. Equally. Sige, pakita natin. Ayan. Yan ang kanilang mga mind conditioning. Hay, pantay! February 27 to March 2, 2026. Pantay daw. Okay lang. Yan ang sinabi nila eh. Pantay na pantay. Pero meron akong papakita sa inyo. Talagang mawiwindang kayo. Napakalayo ng diferensya ng survey nila. Talagang ewan ko ba kung paano nila ang tawag dito? Paano nila gustong paniwalain ng taong bayan sa survey nila. Tignan nyo, 2028 presidential survey. Tignan nyo. Si Mr. Tulfo, 19. Paano niyo masasabing
Aray mo. Ha? Ay! Hindi nyo maluloko ang taong bayan. Ito ang totoong survey. Di ba? Kahit nga yung panggulong itapon nyo kay BP Sara, wala talagang survey na mangyayari kay, kay Bongit eh. Talagang tatalunin. Alam nyo ba itong 43 na ito, pumapalo na ito na 60 plus. Oh, yung survey na yan. Kaya wag nyo na i-mind conditioning na, papatakbuhin niyo si Tolpo. Ayaw na nga eh. Si Ate Leni ayaw rin. Kasi alam niya kung ano yung laban. Sa mga taga Luzon, medyo okay, sige. Medyo mangangapa-ngapa si BP Sara. Pero huwag kayong pakisigurado kasi marami nagko-comment sa amin. Taga Norte ako pero Duterte kami. Ngayon, ito ang laban. Mindanao, Bisaya, solid yan, Duterte. Sa Luzon, medyo siguro, bigay na lang natin sa kanila. Pero hindi rin papayag ang mga taga Luzon eh. Taga Luzon, mag-comment kayo dyan. Totoo ba na nasa kanila ang boto ng taga Luzon? Type nyo sa comment section. Walang ganun. Ayaw nilang pumayag. Tapos na ang kwento ng mga magnanakaw, durobo. Tatapusin na yan ng mga Duterte sa 2028. Wala na hong mananalong mga durobo. Tandaan nyo yan. Kasi ang mga durobo talagang inuubos. Nagtulong-tulong sila sirain ang pangalang Duterte. Pero hanggang ngayon, mula 2023 hanggang ngayon, wala silang magawa. May paliwanag niya si Atty. Salpanielo. 'Di ba? Kung kakalaban si Leni, anong mangyayari? Sa Naga, bilang alkalde, ilang taon naman siyang alkalde? Magdadalawang taon na. Ako po'y taga ron eh. So, nung huling bisita ko ron, na-shock ako. Kasi, yung pong plaza ng Naga City, punong-puno ng mga, nasira na yung ganda ng plaza. Tapos yung kalsada, main road, ubod ng dami, mga vendor, madumi, ang Naga, makalat, ang Naga, basura dito, basura doon. Jesus Maria Joseph Capo, paano ba ito? Kaibigan natin itong personal, si BP Leni, na sa kanyang kabiyak. Pero paano ka namang matutuwa sa kanyang pamamahala? So, ikukumpara mo siya ngayon kay Inday. Palagi na ako nagpupunta sa Davao, kitang-kita mo ang diferensya. Talagang wala eh. Iba. Walang political will. Kasi kung may political will yan, dapat malinis na yung buong kalsada ng yung main street dyan sa Naga. Tsaka bukod doon, yung paakyat magmula Quezon, yung kalagitnaan ng Quezon at Bicol, pakicheck naman yung kalsada nyo. Kawawa yung mga biyahero. Diba? Baka naman sabihin nyo, hindi, kakagawa lang namin yan. Tingnan nyo yung lugar. Para kayong nasa dagat, kung halimbawa madilim, para kayong nasa dagat sa rough road. Pakiayos naman po. Yung political will na sinasabi, yan ay makikita nyo doon sa Davao. Yan ang tunay nagsiservisyo sa bayan. Merong naninira dyan eh. Ano raw ang nangyayari sa Davao? Pinagmamalaki daw na malinis, peaceful. Totoo ho. Kayo lang yung gumagawa ng eksena na sinasabi nyo na magulo sa Davao, madumi sa Davao, at hindi kaaya-aya puntahan ng mga turista. Nakakaawa ho kayo. Mga taga Davao na ho ang nagsasabi, nagko-comment sa akin na napakaganda ng Davao. Hindi pa ako nakarating ng Davao pero napanood ko na sa mga vlog na napakalinis. At meron silang designated smoking area at maayos yung transportation nila. Meron silang one-stop, parang waiting area. Ganon! Dapat ganon. Gayahin nyo yung Davao. Mga unggoy kayo. Ang hilig nyo mga manira. Lalong-lalo na yung si Au-Au. Si Au-Au, si Clarang, yung mga nasa Tuwadcom, yung si Panort, si Reestrock, yung mga nagkakampi-kampihan na madami sila, yung parte ng Tuwadcom. Kakahiya kayo. Ano na karera nyo ngayon? Wala. Yung iba nagtatalo. Yung iba hindi na iboboto sa 2028. Huwag kayong magtisitigil, dahil doon sa sinabi ni Kati Binag, natutuliro na kayo. Tuliro na sila eh. Mablacklist talaga sila.
Oh. Galingan nyo pa. Siraan nyo pa para hindi kayo iboto ng religious group. Okta Research Survey na isinagawa noong March 19 to 25 na ngayon taon, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte laban kay Naga City Mayor Leni Robredo sa isang head-to-head presidential scenario na may 46% kumpara sa 35%. Gayunman, napansin na lumiit na lamang daw yung lamang ni VP Sara compared sa mga nakaraang survey na nagpapakitang mas nagiging dikit yung laban. Meron ding 19% ng mga botante ang nananatiling undecided na maaaring magbago pa yung resulta. Ipinakita rin ng survey na malakas si VP Sara sa Mindanao na may 88% at sa Visayas na may 53%, habang si Robredo naman ay dominante sa NCR na may 52% at Balance Luzon na 47%. Kita nyo na. Tapos sasabihin nyo, pantay na. Mukha nyo. Nagpapamind conditioning pa kayo. Pinapalabas nyo na pantay na. Nako! Malabo. Malabo ang hahabulin nyo. Parang 32 million lang yan nung kasagsagan ng Uniteam. Hindi mahabol-habol. Tinambakan. From 9 million, 32 million. Yun ang magiging score. Ngayon, hindi na ganun. From 4 million ng kalaban up to mga 50 million kay BP Sara ang boto. Yan ha. Kaya kayo, huwag kayong masyadong mapanira. Marami pa kayong kakainin para pantayan nyo si BP Sara. Huwag yung sasabihin nyo lang sa social media, sa mainstream media na pantay na. Iiyak kayo talaga. Pag nalaman nyo na landslide na naman si BP Sara sa 2028. Ito. Ito yung magandang inaabangan natin dito. Yung pahayag ni BP Sara sa mga magulang, sa mga nanay, sa mga ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ipinapaabot ko ang aking taus-pusong pagbati sa lahat ng mga ina at sa lahat ng mga tumatayong ina sa ating mga tahanan. Bilang isang ina, alam ko ang bigat at saya ng ating tungkulin. The silent prayers we offer for our children, the long hours we spend ensuring they are safe, and the constant effort it takes to balance work and family. To nurture a child and lead a household is one of the most challenging roles any woman can take. But it is also the most rewarding. Tayo ang unang guro ng ating mga anak, ang takbuhan sa oras ng pangangailangan, at ang matibay na pundasyon ng bawat pamilyang Pilipino. Ikarangal natin ang sakripisyo at katatagan ng bawat nanay, mula sa mga nag-aaruga sa loob ng bahay hanggang sa mga Pilipinang nagtatrabaho sa labas ng bansa. To our OFW mothers, we know that sacrifice is not always about physical presence. Sometimes, the greatest sacrifice is the distance you endure to provide for your family. Salamat sa inyong katatagan. Sa lahat ng mga nanay, nagmamahal at nag-aaruga sa amin, maraming salamat sa inyo. Maligayang araw ng mga ina. Mahalin natin ang Pilipinas. Para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Salamat, BP. Salamat sa iyo at talagang mahal na mahal ka ng sambayan ng Pilipino. Milyong-milyong Pilipino ho ang nakatutok sa pagmamahal na binibigay nyo sa pag-serbisyo sa taong bayan. Malaking bagay yung ginagawa nyo dahil kayo ang lumalaban sa mga magnanakaw ng bayan. Kaya sana, manalo talaga kayo para kabubuti ng bansa. Ito na naman. Bumira na naman si Au-Au. Talagang matindi talagang galit talaga ni Au-Au eh. Meron talaga siyang Ano kaya ang gusto nito ni Au-Au? Bakit talagang galit na galit siya sa mga Duterte? Ibang klase ho, mama. Walang move on na, boss. Move on na. Anong taon nagsimula kayo 2016? Hanggang ngayon, andyan pa rin yung galit sa puso nyo. Move on na! May kasabihan po dyan, ang tawag dyan, yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. No?
ganun sila na tipong parang alam niyo yung mayabang na wala akong pakialam dyan, di ako interesado dyan, ganyan. Ganyan din si Digong nun. Hindi ko naman, ayoko naman magpresidente, ganito, ganyan. Pero, Paano mo nalaman na ayaw magpresidente ni Tatay Digong? Tingin nga. Hindi ka nga kilala ni Tatay Digong Nangihimasok ka lang sa Davao Diba? Huwag mo kaming paandaran na marami kang nalalaman. Kay Tatay Digong. Oo, 2016 pumupunta ka doon, hindi ka nakakilala ng matanda. Oo, tapos sasabihin mo, ganyan, ganti. Ano ba naman yan? Tigil-tigilan mo na yung sama ng loob. Nakaka-stroke yan. Yung stress. Hindi maganda yan sa kalusugan. while they are in power, talagang lasap na lasap nila kung paano mag-abuso ng kapangyarihan. Nakita nyo paano mag-power trip, paano. Basta't iba itong pamilyang ito. Pinofile namin ito closely, kaya buti na lang at ito lumalabas na nga. Pero itong sa pagpapatuloy nga ng impeachment, ito kaya yung nakikita ng solusyon? Parang matigil na yung mga nakikita nyo noon pa? Most importantly, Sandro, itong impeachment kasi, this is an accountability mechanism. Yan yung mga panlaban nyo kasi nga ayaw nyo uli magkaroon ng Duterte na mamuno dahil hindi nyo magawa ang inyong mga gusto. Kaya tigil-tigilan nyo na nga kami. Lahat ng mga bagay-bagay na ginagawa nyo ay pamamaraan nyo lang para hindi makapasok si BP Sara sa 2028 election. Ginawa nyo ng kwento. Pero ang tanong, masaya ba? Masaya ba ang sambayan ng Pilipino, ang milyon-milyon Pilipino sa ginawa nyo? Malamang sa malamang hindi. Kaya, kung ako sa inyo, magsitigil na kayo sa mga pambabatikos at paggawa nyo ng kwento. Lahat naman yan, sabi ni Aling Ledesma, lahat yan, mga planado. Ayun nga, dito muna tayo magtatapos, pero shoutout segment natin, eto na tayo. Mula kay Ma'am Grace Bellana. Nanonood siya mula Cebu. Shoutout po sa inyo, Ma'am Nicole Crisostomo. Japan naman siya nakaantabay sa atin. Wamupa, lagi siya nanonood mula Zambales. Shoutout po. Ma'am Malu, The Survivor, Mixed Lab. Sa Hong Kong naman siya. Happy Mother's Day, Ma'am. At Damanusan sa Texas, USA. Lagi siya nakaantabay. Shoutout, Ma'am. Si Romulo Di Vinagracia. Ayan, shoutout po sa inyo, sir. Bacolod siya nanonood. Roslyn Cavite. Yan, shoutout sa iyo, mama. Sa Cavite siya nanonood sa atin. Pablito Reyes, Nabotas. Yan, sir. Happy viewing. Shoutout po sa inyo. Violeta Ventura. Shoutout po. Alaska, USA. Ang dami natin subscriber. Ibang bansa, kaya yan po. Comment lang ng comment para mabasa natin. Marciano de la Cruz, shoutout po sir. Nenita de los Reyes sa Cebu, shoutout po sa inyo. Elena Panag, shoutout po. Edmonton, Canada, kita mo. Shoutout po sa inyo sir, ma'am. Julia Sugiyama, shoutout po. Saint Hood, shoutout po sa inyo. Helen Marino, shoutout po. Benjamin Layan, shoutout po sa inyo. Vernava Pag, shoutout po sa inyo. Harley Boloron, shoutout po sa inyo. Nicole Malbasya, shoutout po sa inyo. Rico, shoutout po. Chudorico Cafranca, shoutout po sa inyo. Maris Villar, shoutout po sa inyo. Tito Lu Alan, shoutout po sa inyo. Noli Galichas, shoutout po. Pedro Garcia, shoutout po. Danilo Buban, shoutout po. Sonia Yumenes Paragosa, shoutout po sa inyo. Jolan Trosio, shoutout po sa inyo. Hasha Mukashi Kusain, shoutout po sa inyo. Josephine Martinez, shoutout po. Memak, shoutout po sa inyo. Alexander Pines, shoutout po. Flodrisa Diaz, shoutout po sa inyo. Ronnie Valdez, Roto Vegas ng New Zealand, shoutout po sa inyo. Helen Mendoza, Arnel Robledo, shoutout po sa inyo. Antonio Orculio, shoutout po. Roslyn Cavite, shoutout po. Julia Sugiyama, shoutout po sa inyo. Marciana de la Cruz, Romulo Revilla, MC, Mac Seleme Summerfield, shoutout po sa inyo. Marisa, shoutout po. And Danilo Bugan, Melin
Yeah, shoutout po sa inyo. Yan, kung umabot ka sa shoutout segment natin. At doon sa hindi umaabot at di nababasa, damihan nyo po yung pag-comment at like sa atin. Ang ating paglalambing naman sa inyo, i-like and share nyo ang video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!